Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang November 16. So mga Taurus, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Sun card. Wow! Tapos na ang laban. May Sun card na agad. Napaka-happy na week na to para sa inyo. Congrats po. In the area of what you want, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Wow, 5-5. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your near future, you have the Eight of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Cups. Lovely. In the area of your fortune, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong Nine of Cups. Wow, alam mo na Taurus, kapag lumalabas si Nine of Cups, this is a moment for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na and i-wish mo na yan because it will come true para sa'yo. Okay? In the area of your outcome, ito po yun, mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, Taurus, thank you muna sa mga donations niyo po. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong free reading for Taurus dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po sa tuwing hindi po kayo nag-i-skip ng ads. Salamat po. So at the background of your energy, you have the Page of Swords. Okay. This week, Taurus, kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na maging matanong, maging maalam, mag-research, huwag basta-basta maniniwala sa impormasyon na sinabi sa'yo. Kailangan ikaw mismo ang kakalkal para makuha mo yung katotohanan. Para masagot yung mga tanong mo, makuha mo yung right answer at makapag-move forward ka. Some of you, nakita ko rito, you will have conversations sa email, sa chat, sa GC, sa text, o kaya ipapatawag ka para magkaroon kayo ng conversation. May inclination ako ng kontrata para meron kang pipirmahan, meron kang dokumentong babasahin. So you need to be very, very vigilant. Itanong mo, sabihin mo, alamin mo yung buong katotohanan, most especially kapag hindi mo naiintindihan. You need to ask. Wag na wag mahihiyang magtanong at alamin para ikaw ay mapanatag. Okay? So, importante yan this week for you. Lagi mo itong gagamitin para lahat ng dadaanan mo, masolve mo. Okay? So, at the center, you have the Sun card. Napakagandang reading. This whole week is all about your happiness, your freedom, the truth, and the enlightenment sa buhay mo. Ito yung panahon, ngayong linggong ito, na hindi ka na papatali sa kadena ng ibang tao or sa pangmamaliit ng iba o kung kinakahon ka ng iba, panahon na para palayain mo ang sarili mo sa ganyang sitwasyon at hanapin mo yung totoo mong kaligayahan. Ito ang week na yan. Nakita ko rin dito, maging bata ka ulit. Di ba yung mga bata, matanong, adventurous, sila yung mga mahilig mag-try ng mga bagay-bagay, malakas ang energy, spontaneous, maging ganun ka ulit. For you to be able to feel happy again. Kasi dati parang denumero, lahat nakabase sa gusto ng ibang tao, nakabase sa galawan ng iba, na para bagang nawala yung boses mo, nawala yung gana mo, yung saysay ng ginagawa mo, because you've been following orders all along. Pero ngayon kitang-kita ko, lalaya ka na doon sa bigat. At ikaw ay maliliwanagan sa mga bagay na mali mong ginagawa dati. At yung ngayong malalaman mo mga impormasyon, yaan ang magbibigay sa iyo ng push to find the truth that will make you genuinely happy. Okay? The Sun card, clarify natin. Siya nga pala, Taurus. Pasensya na po, may ubo pa rin ako. So, ito pa rin ang kontrabida sa buhay ko, ang aking cough and sipon. So, sana po healthy kayo. So, Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo
nanonood ng ating November 10 to 16 reading. Feel free to write it down. Okay po? Sun card, nakabaliktad na Three of Cups. Nakita ko rito that your spirit guides are telling you you need to find the right people for you. No? Ngayong linggong ito, mahanap mo yung mga karapat-dapat na tao na dapat mong samahan na mag-iimpluwensya ng tama sa'yo. Because this week, may figure out mo, ay, mali pala yung mga taong yan na sinasamahan ko. Hindi pala sila totoo sa akin. So, this information na makukuha mo whether sa GC, sa chat, may kakausap sa'yo, ang magpapalino sa'yo na parang, ay, I'm with a wrong group. Ay, mali pala yung mga taong inaasahan kong nandyan for me. Meron pala mga taong unreliable and insincere sa akin. So, learn to detach yourself from these wrong people at palayain mo ang sarili mo. Kaya pag nakita mo yung katotohanan, nalaman mo yung truth about them, omeska po ka na. Matuto kang baguhin ang buhay mo at itama mo yan. Okay? Learn to do things on your own. Okay? In the area of what you want, you have the Five of Wands. Five of Wands sinasabi sa iyo na yung spirit guides na ikaw nanggaling ka sa medyo conflict o dramatic situation, whether gusot sa kaibigan, gusot sa magulang, gusot sa kakilala, kung sino man yan. And you want na matapos na ang lahat. Parang sabi mo, nakakapagod na to, ano ba, paulit-ulit na lang, parang wala bang ending to? And your spirit guides are telling you na huwag mo na silang ituring pa na kalaban o kakompetensya because you are far better than them. Okay? You don't need na magkasya sa akarampot. Rise up. Bumangon ka, ibangon mo ang sarili mo, lumaban ka, at tumbukin mo yung tagumpay na gusto mo. Ayon sa yung spirit guides, kapag nalinawan ka na sa mga bagay na gumugulo sa isip mo, saka mo mahanap yung tamang hakbang patulay sa totoo mong landas. For example, sa opisina, napaka-toxic ng maraming tao, marami kang kakompetensya, mga taong parang hindi totoo sa'yo, na sila yung reason ng stress mo. So, this time around, makaisip ka ng paraan para maayos mo yan and also makawala ka sa ganyang pangit na ginagalawan. Okay? Nakita ko rito, you can get out of this situation. Okay? The Five of Wands. The Knight of Swords. Yes. Knight of Swords, sinasabi sa iyo na yung spirit guides na huwag kang magbaback down. Porque maraming mga tao sa paligid mo ang hadlang or rason ng drama or conflict. The more na may mga ganyan sa paligid mo, the more na kailangan mong palakasin ang energy mo at momentum mo na hindi ako suko sa inyo, hindi nyo ako mahaharangan, lalaban ako. So, kung medyo magulo ang paligid mo today, Taurus, focus on yourself, on your own victory, things will be good para sa'yo. Sabi ko nga po, we have 5-5 here. 5-5 is all about change, pagbabago. So, kung medyo may kagit-gitan ka, may problema, may ka-conflict, meron kang kasamaan na loob, kumbaga, with someone around you, para baguhin mo yung strategy mo, para ma-accomplish mo pa rin yung gusto mo, na hindi na derail yung iyong momentum. Okay? Siya nga pala, Taurus, ito po ay weekly reading. So, isulat mo naman sa baba, ano yung mga problema mo na gusto mong ma-solve this time? Halimbawa, problema mo sa pera, gusto mong ma-solve na para mabayaran yung bills at the end of the month, o kaya ma-solve na yung issue namin with my boss, isulat mo sa baba at makatapos yan, ma-accomplish mo yan. Okay? In what you need, you have the 10 of Wands. Kailangan mong this time, Taurus, natapusin yung laban. Tapusin mo hanggang dulo. Do not give up. Do not back down. Malapit ka nang matapos. Pero, paalala sa iyo yung spirit guides, maraming paraan para pagaanin yung problema mo na yan. Kung ngayon parang pinapasan mo lahat, mga obligasyon, problema, issue, task, no? Ang dami mong pinapasan sa likuran mo. May paraan ka para pagaanin yan. Whether wag mo nang i-big deal yung ibang issue, mag-work ka na lang on your own,
o di kaya yung ibang obligasyon na hindi mo na kayang atupagin, ipasa mo na sa iba para makadiretso ka na sa buhay mo nang walang bigat. Parang ganyan, okay? So especially here, ten of wands, pagbaba mo, eight of swords. So nalilimitahan ka. Parang feeling mo stuck ka. Parang feeling mo walang gumagalaw, walang umaandar. So, payo sa'yo, pagaanin mo yung daladalahin mo. Maaaring hindi ka nakapag-focus sa ginagawa mo dahil you're doing things all at once. So you need to lighten your load para maasikaso mo ng tama yung dapat mong gawin at makahanap ka ng solusyon patapos dyan para makompleto mo na, okay? The Ten of Wands is being clarified by the Four of Wands. Yes, sabi ko nga sa inyo, Four of Wands is a card of celebration, card of milestone, card of reaching the finish line. So, sabi sa iyo na yung spirit guides, para maabot mo yung finish line sa ginagawa mo, sa tinutumbok mo, kailangan huwag kang mag-give up this time. Alam ko na marami ka ng pinagdaanan, mahirap na, masakit na, nakakapagod na. Pero malapit ka na sa finish line. Konting kibot na lang nandun ka na. Kaya ngayon maghanap ka ng mga magagaan na paraan para mapagaan mo yung daan mo patungo doon. Huwag mo daw pahirapan ang sarili mo. May paraan kang mahanap this time, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Swords. Yes, nanggaling ka na sa very, very painful situation. Whether kaaway mo yung kapitbahay mo, may gusot kay boss, sa mga kaibigan, sa kapamilya, or sa kaibigan or sa katrabaho, no? Talagang nakita ko rito, sinubok ka ng panahon. Talagang tinest ka na-test ka dito And at some point, parang gusto mo na mag-give up. Sabi mo, worth it ba lahat ng to? Worth it ba lahat ng iiyak ko dito? Itong mga drama na to, conflict na to, itong mga issue na to? Worth it bang manatili pa ako dito? And nakita ko na you will free yourself from all this pain. Lalayuan mo na yung mga taong rason ng mga pain na yan. At talagang sabi mo, bakit ba ako nagpapaka-down para sa kanila? Ba't ba hinahayaan kong mangyari lang lahat ng to? Magaling naman ako, mahusay naman ako. Deserve ko naman tong posisyon na to, tong lugar na to, tong meron ako this time. Bakit ko hinahayaan na gantuhin nila ako? So, nakita ko na lalaban ka sa buhay. Sabi mo, ano man mangyari, I will take risk, ipapanalo ko to, lalaban ako, kahit anong sabihin nyo, ano man ang gawin nyo, i-chismis nyo man ako, lalaban ako, and I will win. So, doon mag-uugat yung lakas mo, enlightenment mo, para kumawala ka sa kadena nila. And you are gonna win this. Nakita ko rito, mananalo ka dyan. Okay? So, the Five of Wands, clarify natin. Five of Wands being clarified by the Ten of Wands. Yes. Bumalik tayo. 10 is here. 10 of Wands. Telling you na talaga namang may mga mabigat na mawawala na this time. May mga pasan-pasanin ka na sabi mo, hindi worth it to na pagdaanan ko itong mga bigat na to. Makakahanap ka ng paraan or risk or pagsugal para ito'y maputol na at ikaw ay makaalpas na sa mga bagay na ito. Sabi na yung spirit guides, normal lang yan. Okay? Kung sa trabaho ay may mga ka-conflict ka, may mga toxic people, lagi mong isipin kung ano yung mga valuable sa life mo na kailangan kong panatilihin. Syempre, hindi naman lahat tayo makakabitaw sa trabaho, di ba? Kahit gaano ka-toxic ang boss, ka-toxic ang katrabaho, kahirap ang ginagawa mo. Sometimes, wala tayong choice. Pero ang choice lang natin, ang utak natin. Kailangan mong pagaanin to in your own way. Hindi mo kailangan mahirapan. So, hahanap ka ng paraan. And may realize mo, worth it lahat to. Because may kita ko yung daan ko patungo sa tagumpay mo. So kung may darating sa iyong tawag, text, email, or impormasyon, magagamit mo yan para makaalpas ka sa mga conflict na yan at bigat na yan at gumaan na, matapos na yung pinaghihirapan mo. Okay? In your near future, you have the Eight of Swords. In the near future, sabi sa iyo na yung spirit guides, kumawala ka, Taurus, sa mga self-limiting thoughts mo. Sometimes, dahil binitawan mo na yung mga maling tao,
tinama mo na yung sistema, tumuloy ka hanggang sa marating mo yung finish line mo. Pero in the next 8 days after watching this video, in the next 8 days, 8 weeks, or 8 months, magkakaroon ka ng moment of realization na parang, ay, bakit ko ba tinali ang sarili ko dyan? Kayang-kaya ko naman palang kumawala dito at abutin yung gusto ko. Bakit ako nagpakakadena or nilimitahan ko yung mundo ko sa takot at alinlangan? Because you can achieve more. Kaya wag na wag kang matatakot na tumulay. Tingnan mo si Page of Swords. Hindi siya kagalingan, hindi siya ganon kahibihasa sa paghawak ng espada, pero lalaban siya. Ganon ka din. Kahit na feeling mo hopeless ka, helpless ka, nasa isip mo lang yan. Kayang-kaya mo ito. Makakalaban ka pa, makakabawi ka pa. Okay? So, kung iniisip mo, wala kang option or wala ka ng way out of this problem, no? Lagi mong isipin na meron ka pang option A, option B, option C. Marami kang pwedeng gawin para makawala ka sa problema na yan. Kaya don't give up. Nasa dulo ka na with a 10-10 here. You're almost in completion at maabot mo na yung milestone. Kaya huwag ka nang papalimita pa sa iyong sarili. Okay? The Eight of Swords. The Hanged Man. Yes. Hanged Man, you feel so delayed. Parang feeling mo may delay, feeling mo stuck ka dyan, feeling mo wala kang magawa, feeling mo nakatali ka na parang ano ba, hindi ako makakilos, hindi ako makaalis. Pero kailangan daw maging hanged man ka. Maupo ka parandalian, lalo't higit sa mga panahon na akala mo wala ka ng solusyon. Just sit down and relax and think. Meron kang ginagawa na hindi gumagana, di ba? Pero with the hanged man, talagang bumaliktad siya eh. Parang sabi niya, teka, titignan ko to on a different perspective. Nung bumaliktad siya, nakita niya, ay, meron pang ibang paraan. Hindi lang ito. Bakit inuubos ko energy ko dito? Meron palang mas madaling ruta para ma-solve ko yung problema ko. So parang ganun this time, Taurus. You can solve your problem on a different way, on a different approach. Kakawala ka dyan, okay? In your challenge for the week, you have break chains. Yes, tanggalin mo yung sarili mo sa kadena na nagiging pattern na eh. Paulit-ulit na eh. Ramdam mo yan, Taurus eh. Na parang, bakit paulit-ulit yung outcome? Bakit paulit-ulit yung problema? Bakit bumabalik na naman ako sa gantong sitwasyon? Because you need to be aware sa mga self-limiting beliefs mo. Kaya ka hindi umaandar kasi nandyan ka lang eh. Hindi ka nag-try ng bago. So you need to get out of your shell and try something new. Okay? You also have limiting beliefs. Both cards are telling you kumawala ka sa limitado mong ginagalawan. Kasi nasanay ka na dyan eh. Comfort zone na yan eh. Kahit masakit, kahit na paulit-ulit yung pain, nakasanayan mo na yan eh. Kaya nandyan ka lang paikot-ikot. Pero kung kakawala ka sa ginagalawan mo yan, nako, you will see yung full potential mo. Makita mo na kaya ko palang abutin kahit ano sa buhay ko. Na hindi ko kailangang manatili sa maliit na pwesto na ito na walang magandang dulot para sa'yo. Okay? So get out, have fun, explore because you can achieve more. Okay? In your challenge, you have the Knight of Cups. Nakita ko rito, someone will offer you something. Whether offer you of love, offer of a job, an opportunity, pero nakita ko baka hindian mo. Baka i-deny mo or i-reject mo because you're afraid of responsibility. So, sabi sa iyo na yung spirit guides, pag-aralan mo, kapag may darating na new opportunity o bagong bagay, wag mong basta-basta hindian. Aralin mo muna, tignan mo muna kung kaya mo, buhusiin mo, i-check mo. Pwede mo namang aralin as you go, di ba? Kasi baka masayang yung opportunity. Do not let yourself na masanay lang na humihindi sa mga bagay na maaaring magbago ng buhay mo. So, now be receptive. Be decisive. I-try mo lang. Baka yan na yung para sa'yo. Kung may mag-offer sa'yo ng new job, huwag ka basta-basta oo ha. Maging matalino ka din naman this time. Aralin mo. Baka naman, tignan mo muna kung legit yan. Kung yan ba ay peke. Kung yan ba ay pura matamis lang ang salita pero wala namang katotohanan. So, armas mo this time si Page of Swords. Magtanong-tanong, magbusisi, mag-research para kung ano man yung ino-offer sa'yo, alam mo kung ano yung pinapasok mo at alam mo yung kailangan mo ihanda
moving in dyan. Pero nakita ko rito, nasa iyo pa rin naman ang bola. Okay? Ikaw pa rin na magde-decide. Kung gusto mo, edi gusto mo. Yan, judgment card, tumilapon. Magising ka daw sa katotohanan, especially sa mga bagay na inaalok sa'yo. No? Sabi na yung spirit guides, yes, don't say no right away, pero kailangan daw talaga nakikita mo yung buong katotohanan sa aaksyonan mo. Mas marami kang alam, the better. Halimbawa, may nag-alok sa'yo ng trabaho. Halimbawa, taga Tugigaraw ka. Halimbawa lang to ha. Tapos, may nag-alok ng trabaho sa Maynila. Kailangan na daw lumipad agad today. Sabi mo, hala, bakit ang bilis-bilis? Bakit yung offer na yan ganun kabilis agad? Pwede ko bang aralin muna? So, magtanong-tanong ka, legit ba to? Dapat meron ka matatanungan na magbibigay sa'yo ng garantiya kung talagang totoo yan. So, magising ka sa ilusyon. Wag na wag kang papayag na bula-bulahin ka or paniwalain ka sa isang maling narrative. You need to wake up. Kailangan gising ang diwa mo para alam mo tong pinapasok mo. Sabi ko nga, mag-ingat sa scam. Mag-ingat ka sa mga manloloko. Maraming ganyan. Online, sa text, sa chat, sa email, sa personal. Pati sa personal, maraming manloloko. So, mag-ingat. Kailangan gising na gising ang diwa mo at mag-research. Mabuti, okay? Paalala ko sa iyo, Taurus, today, okay? Mag-ingat ka sa scam. For other Taurus dyan, talagang magigising ka na parang, ay, parang gusto kong itry yan. Parang, this is a call for action. Okay. Para sa ibang Taurus naman to ha, sa ibang Taurus. Nakita ko na this offer, may offer darating sa iyo eh. Tapos aaralin mo, sayo mo, ay parang pabalik-balik na sa akin to, parang gusto ko talaga siyang itry. So, nasa puso mo yan. Maramdaman mo kung gusto mo talaga to o hindi. This is a call for action for other Taurus. Kaya, antabayanan mo yung offer this time na may darating sa'yo. At i-check mo. Okay? In your fortune, you have valiant courage. Yes, maging matapang ka daw. Take action with passion. So, this time around, kailangan talaga lumaban ka, sumubok ka, mag-take risk ka para maabot mo yung milestone mo. You also have take risk. Yes, venture forward. Both cards are really telling you talagang kailangan lumaban, mag-try, i-dip mo yung paa mo sa tubig para makita mo kung kaya mo ba siya, kung pwede ba sa'yo. Walang mangyayari kung nasa playing safe zone ka lang. Okay? In your fortune, you have Page of Wands. Page of Wands, sinasabihan ka na yung spirit guides na maging adventurous ka naman. Sumubok ka ng mga bago. I-try mo lang. And you will see na baka para sa akin talaga to, okay pala to, sige try natin. So, this time around, sabi sa'yo na yung spirit guides, new adventure, new life. Meron kang susubukan na bago. So, garantiya po para sa inyo, Taurus, there will be good news. Okay? May good news sa darating para sa inyo this time. And nasa iyo ang bola. Ita-try mo ba to o hindi? Iiwasan mo ba o hindi? Matatakot ka ba o hindi? So, nasa iyo ang pagkapasya. Pero ngayon, tinan mo naman, si Page of Swords, sinasabi sa atin na, laban tayo, try natin. Pag-aralan na lang natin pag ando na tayo, parang ganyan. The Page of Swords, a Page of Wands rather, is being clarified by the Strength card. Yes. Wow, 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 wow. Nakita ko rito yung katatagan mo, yung iyong power and courage para lumaban, especially here, sabi ko nga sa inyo, valiant courage, take action with passion. Ito yun. Take action with passion. Talagang lalaban ka with strength, with courage, with tapang. Sabi mo, try ko lang, subukan ko lang. Baka ito na yung para sa akin. So, you're gonna embrace new thing at yung mga pinagdaanan mo in the past, magagamit mo siyang bala at experience para makuha mo yung red flag, green flag, alam mo na yung mga galawan mo at iiwasan mo kasi marami ka nang napagdaanan. So, use that strength to embrace new opportunity. Okay? So Taurus, i-like mo tong video na to activate itong fortune mo na bagong pagpasok na bagong blessing. So congrats po. In your divine messages, you have, you're very close to achieving your goal. Yes, ito po yun. With a 10 of Wands, mahirap, nakakapagod na, pero malapit ka na. Do not quit. Maabot mo na yung milestone mo. Okay? Now the message, luck is on your side. Wow! Nasa tabi mo lang daw ngayon yung swerte at napakaswerte mo daw this time. So, yakapin mo yan, i-manifest mo, it will be yours. In your divine messages, you have the 9 of Cups.
Sabi dito, abutin mo ang pangarap mo. Yung fulfillment mo for your family, na gusto mo makabili ng ganito, makaipon, magkapera, meron kang wish. So, matutupad to this time, Taurus, kapag tinapangan mo ang sarili mo. Kapag nakapag-decide na, okay, lalaban ako, susubok ako, maabot ko to. Kasi some of you parang pinapanghinaan ng loob. So, you need to step back and think, teka, para saan ba itong nilalaban ko? Para kanino? Para sa anak ko, para makaipon ako, makabayad sa utang, manalo sa buhay, hindi na ako apak-apakan ng kapitbahay ko, ng kamag-anak ko. So, meron kang wish. So, kailangan nakatuto ka dyan para daw maabot mo. Okay? Nine of Cups. Clarify natin to. Nine of Cups being clarified by you have the Ten of Pentacles. Wow! Nine of Cups to Ten of Pentacles. Napakaganda. Talagang reaching the wish pang matagalan sa pamilya. Some of you are wishing na makapagpunta ng abroad, maaprobahan na yung licensure exam para magkaroon na ng permanenteng trabaho para pang matagalan na yung benefits. So, meron kang wish. Abutin mo. At wag na wag kang papadistract sa mga temporary na bagay. For example, pangarap mong makapagpatayo ng bahay. So, nagkatrabaho ka ng marangal this time. So, iiwasan mo yung mga kilig-kilig, yung mga temporary na mga activity na magpapalingat sa'yo sa ginagawa mo. So, now, focus para yung mga permanenteng long-lasting ay makuha mo sa buhay mo. Okay? Good for you. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have teapot, deep friendship with someone of the same sex. So, mga friends mo to, mga kumare mo, kumpare mo. Nakita ko rito, malalaman mo kung sino talaga yung para sa'yo. Kung sino yung legit na friend talaga. You have forest, muddled, unclear thinking. Yes, ito yon. Magulo ang isip, magulo ang damdamin, magulo ang gustong gawin. Pero this time around, lilinaw na yan. So don't worry, okay? Another message, you have angel, spiritual guidance, protection from harm. So, huwag ka mag-alala, protektado ka daw ng angel mo ngayon. Huwag ka matakot, nandyan sila sa tabi mo para alagaan ka at protectionan ka. You have broom, new home, new attitude. Wow! Some of you, lilipat talaga ng ibang bahay at change with the 5-5 here. Lilipat ka ng ibang lugar, ibang destinasyon. So, a new type of living ito. So, congrats po, Taurus. Ang outcome mo for November 10 to 16, you have, wow, Chariot card. Woo! Napakaganda nito. Alam mo ba, kapag lumalabas si Chariot card, this is a sign na successful ang outcome ng lalakarin mo. So, if you are on this new path, new adventure, meron kang susubukan, guaranteed success ito. Kaya, wala nang atras-abante ha, wala nang urong-sulong, ilaban mo to. You're on to a new path, a new journey, at talagang guaranteed ang success. Ready ka na, and the universe are really supporting you, guiding you sa laban mo na yan. Kaya, sugod, laban, try mo lang, and you will see your success, okay? Chariot card, the Six of Wands. Wow. Six of Wands is a card of success. So, card of success and victory. So, congrats po sa gagawin mo ngayon, sa lalakarin mo. Garantiya ang tagumpay, garantiya ang success mo. Kaya laban. Huwag mong urungan to. Sumulong ka lang, sumuong ka, dire-diretso. Kung kailangan pag-aralan. Pag dumating ang good news, larga agad because that is your success giving you the guarantee this time. So ngayon, kung may mga takot ka, duda ka na parang, hala, paano ba to? Pag-aralan mo, mag-research ka na. Pag sinabi sa'yo na, Taurus, pwede ka na dito, pag-aralan, kailangan talaga equipped ka with knowledge, with kahandaan. So go push. It will be successful this time for you. Wow, Taurus. Congrats po sa inyo November 10 to 16. Sa po kayo naka-resonate, comment down below na reading yung messages. Thank you for watching Gandulo Taurus. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.